Hello, magandang araw, Pilipinas. Kumusta kayong lahat? For sure, nag-aabang ang aking mga palangga. Kaya naman, nagkaroon tayo ng part 2 at ang part 2 ito ay handog sa inyo ng Sendwave, mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika so you'll get $20 sa inyong unang padala. Kaya naman, tuloy-tuloy ang ating eksena today. At eto na siya, ang ating bisita na kung saan niyanig ang buong mundo pero tahimik ang mainstream media at ang bangag na gobyerno. Eto na. Ayan, Miss Cathy Binag, Sister Warrior, Hello. Sister Dragon, ayan, ang alindog, lalayo na naman ako. Anyway, how are you, my dear sister? How are you? I'm good, sobrang good kasi overwhelming talaga yung support and everything na ginagawa ng mamamayang kababayan natin, no? Parang nakakatuwa. Siguro talagang hindi siguro. Napakatotoo talaga yung kasabihan na kapag nagsasabi ka ng totoo, talagang mafe-feel yan ng mga taong may takot sa Diyos. Yung sa heart nila, makikita nila yun eh. Alam mo yun? Yun. Eto, cute pa rin, charot. Cute pa rin. Okay, narinig mo Cute ba pa ako, rin. sis? Yes, Yes, of course, dapat hindi bad shot, di ba? Yeah. Dapat cute na cute. Alright. Oh, yes. Anyway, okay. Sobrang grabing suporta sa'yo ng taong bayan. Prayers, private messages. My first question is, kumusta yung reaction or impact nito sa iyong pamilya? Wala. Actually, yung family ko is very proud of me. I guess, kasi alam mo yung relationship namin na nasa mga anak ko, sobrang intact kasi yung love. Yung parang kahit nahiwalay ako, pinalaki ko yung mga anak ko na may pagmamahal. Yung parang we trust each other eh. Parang ride or die kasi yung family ko. Alam mo yon. So, ganin yung personality namin. And ako nga sinasabi ko palagi sa mga pamilya ko, parang hindi na baling tayo maape, wag lang tayong mang-ape. Kasi at least, alam mo yon, kung ano man mangyari sa atin, pag namatay tayo, sa langit tayo mapupunta. Alam mo yon. Then all those people who hurt us, sila yung bahala na si Lord sa kanila, 'di ba? So, kaya sabi ko nga, hindi ako takot mamatay kasi alam ko kung saan ako pupunta. Yung takot mamatay, yun yung alam nila kung saan sila pupunta kasi. Correct. Para feeling ko magkakambal tayo pagdating sa ganyang linyahan eh, no? Oo, only one life to live in this world. You only live once. Ang daming papuri talaga na nakarating sa akin and for sure sa iyo. Saan ba yung, tinatanong dito sa akin ng mga karamihan, ng mga palangga natin, saan ka humuhugot ng tapang? Matapang ka na ba talaga nung bata ka? Kasi ako, bago ka sumagot, ako talagang nakikipagbalyahan ako kapag binuli ako. Ikaw, as a child, growing up, for sure may mga experiences kang mga nagbully sa'yo. Matapang ka na ba talaga nung bata ka? Alam mo, to be honest, ako sa sarili ko, hindi ako matapang pag ako lang. Pag ako yung inaape, ako yung binubuli, I keep quiet. Parang iniisip ko lang si God na bahala. Pero I have a reputation talaga that even yung mga closest friends ko, even nung sa school ko and everything, kapag yung mahal ko na yung nasasaktan or may mga tao ako nakikitang naapi talaga, iba talaga rin ako. You're very Maharlika, ha? Anyway, oo, ganun. Ganun talaga. Parang wala akong pipiliin. Parang it's all about like kung ano yung nararapat at saka dapat. Parang isasalang ko talaga yung sarili ko. Bahala na si Batman na kasi, 'di ba sabi nga, bahala na si Batman. Pero at least alam ko yung gagawin ko tama. Yun ako palagi ever since. Alam yan kahit naging member kasi ako ng Junior Chamber International, naging past president ako ng isang chapter sa Davao, which is Cadayawan. So parang they know me there. I stood for what is right. Alam mo yung ganon? Parang hindi mo ako mabibili, hindi mo ako mauutusan. Sabi nga ng mga kaibigan ko, oh my God, Cathy, talagang ikaw hindi ka makikinig no? Parang, kasi sabi ko, alam mo, I always listen to my heart. Kasi yung puso natin, hindi yan basta-basta napapasukan ng demonyo. Yung brain, pwede pa. Ayun. Sa buhay mo,
Yeah. Ano yung hindi mo makakalimutan? Bago ako mag-proceed sa polvoronic discussion natin, I want to know you more, and of course, ang ating mga palangga. Sa buhay mo, Miss Cathy, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na pang-aapi sa'yo ng mga tao? Lalo namang ng mga politiko na nakakasalamuha mo sa ikaw ay nasa Congress or in your life. Well, ito yung katotohanan. Yung sa politics, it's like a movie. It's like a movie. Like everybody is an actor and actresses. Parang, at saka ang nakakalungkot doon is kung ano sila parang right now ang governance, like yung mga karamihan sa ating politician, yung parang kung saan sila may pakinabang dun sila. Alam mo yung ganon? Nakakalungkot kasi parang hindi katulad ng old politics na talagang they have dignity, they have integrity, alam mo yon, may moral. Hindi, so parang for sure a lot of politicians will disagree to me. So if you will disagree sa akin, prove yourself. Go there and speak. 'Di ba? Parang kasi yun ang nangyayari, parang isa siyang pelikula na it's an act. It's always like that. Parang yun yung nakikita ko. Kaya hindi ako pwede maging politician. Kasi parang ikaw. Diba? Parang lahat Anyway, pag ako nandyan, lahat yan gugurgurin ng bongga mo. Anyway, okay, napag-usapan natin na once ay naging chief of staff ka ng iyong ex-partner ni Tony Boy Fernando. So, ilang years yon sis? Kasi, we're talking about the future of our country, Yes, that's why you're coming out, pumayag ka nagpa-interview dahil kung natatanda ng mga palangga ako, sinabi mo sa interview, you are concerned for the future of your children and for your and great-grandchildren. So, during the time, nung nasa Congress ka, how many years ka nagstay? And ano yung nakita mong talamak o rampant corruption o pagnanakaw sa kaban ng bayan? Okay. So, di ba? Namatay yung chief of staff ni Tony Boy. So, he requested me to be the one to be Tony Boy's chief of staff, right? So, sabi, ayoko pa nga. Kasi nga ayoko talaga. Alam mo, di ba parang hindi ko talaga ayoko makita whatever. Kasi naririnig ko na at nakikita ko in a way. So, I don't want to go, yung makapasok ng through and through. I've seen it. Like, they get commissions. They offer commission, contractors, and everything. And it's sad. Kasi talagang, yung iba dyan, talagang kumukuha ng malaki. Yung parang, paano na magiging quality yung project. And that's one of the reason ba't ako na-attack. Kasi may mga nahuli ko na, like, one time, when I took over, nakita ko na may projects, tapos, nabid na, okay? So, I'm okay with it. Kaso, na-alarm ako nung when they are following up because they give na raw. Nagbigay na raw sila ng advance. Sabi ko, anong advance? Alam mo yung anong advance? Okay. Hang on. Okay. Sabi mo, may nakita ka, nahuli ka. When you say nahuli, that's under the office of your ex-partner, Tony Boy Florendo. Right? Yes. So, sino yung nahuli mo? And magkanong amount yung pinag-uusapan natin dito? Okay. If we're talking about, kunwari, kung ang budget ni Tony Boy, sabihin na natin mga 2 billion pesos or 1 billion pesos. So, yung may mga tao siya, hindi ko muna papangalanan ngayon. Okay? So, may mga tao siya na when I sit, sila yung kumukuha ng commission. Alam mo yon, sila yung kumuha ng commission. So, nakita ko doon. Kasi nagpa-follow up yung project. Kasi sabi nila na, paano na yan? Kasi napalitan nga ako as a chief of staff. Now, I understand bakit ako ang inupo doon. Siguro kasi yung dating chief of staff niya, parang hindi na niya makaya. Alam mo, hindi niya matiis yung ginagawa na trabaho kay Tony Boy. Kasi again and again, I'm telling you, si Tony Boy hindi siya kumukuha ng commission or ng percentage. Okay? So, yun yung nangyari sa akin. So, parang sabi ko, sino yun? So, hindi ko mahanap, 'di ba? Hindi ko mahanap kung sino. Kasi syempre, takot yung mga taong magsabi, right? So, what I did, pinaribid ko. Ko. Kasi ako, wala kaming natatanggap. I just want to clarify everybody, walang natatanggap si Tony Boy that time. Inayos ko. Sabi ko, iparibid natin yan. So,
may nagalit sa akin. O, di ba? Yung nagalit na yon, doon ko nahuli na sila yon. Siya yon. Sila yung nagnanakaw. Ito bang mga nagalit na yon? Bigyan na natin ng clue yung ating mga manonood. Ito bang mga nagalit na to, kamag-anak niya? Hindi niya directly blood related. It's like, ano nila actually political advisor nila before, matanda na siya. Okay. AS ang kanyang initial. So doon ko nahuli na AS. Na ano, AS. For sure nakikinig ka ngayon. Oo. Okay. Grabe. Sila talaga yung nag-attack sa akin until the end. Yung isa, ganun yon. So just to make it, to be fair, syempre meron kayong pinagsamahan ni Tony Boy for 10 years. So nakikita ko sa'yo, you're not here para i-destroy yung ex-partner mo by just saying your truth na hindi nangungumisyon si Tony Boy. Bakit mo nasasabing hindi siya nangungumisyon o hindi siya corrupt? Kasi, way back before, di ba congressman siya nung una. Tapos ang pumalit si Sap, Anton Lagdameo, right? So, yung mga time na yun, kasi may mga incident na nalaman siya na ginagawa ni Sap Anton Lagdameo. So, which is, yun na nga, yung... Katiwalian. Katiwalian. Nagagalit siya. So, nagtampuhan yan silang magtsuhin. And, yung dating chief of staff din ni Tony Boy, na mga iba, alam yan. And, i-emphasize natin sa ating manonood. We're talking about na nagalit si ex-partner mo sa kanyang pamangkin na si Anton Lagdameo na now is the special assistant to the president. And this is public interest. Go ahead, sis. Yes. So, syempre ako, the time, bago lang kasi kami niyan So, parang, wala naman talaga akong alam behind whatever they do, diba? So, ngayon, nakita ko, tas we put up a restaurant in Davao, yung the White House Fusion Cuisine and Wine Lounge, no? So, one time, parang nagtatampo, nabalitaan namin, tapos tinatanong ko sinabi, ayaw niyang sabihin sa akin. Kasi alam mo, si Tony Boy, protective yan sa mga kaibigan niya, with everyone. Hindi basta siya nagsasalita. So one time, basta pumunta doon, nag-away sila in a way. Pero tas parang, syempre, when you sit in power, you feel untouchable. If you see how much money, ikaw nga, makikita mo, 500 billion nga, di ba, sa flood control natin. How much money na kayang itapon 1 trillion to be exact for 2 years. Diba? Exactly. So imagine mo, kung ilang percentage yung makukuha ng isang congressman, diba? Talagang masisilaw ka, especially if you were like, deprived in a way. Kawawa, sa mo. Diba? So, nung mga time na yun, nalaman ko, kinuwento niya sa akin, ganito, ganyan, na parang, putya, hindi pwedeng ganyan Alam mo, mamura kasi si Tony Boy. Ayoko lang gamitin dito. So, parang, minumura niya na sinisira niya yung pangalan namin, ganyan. So sabi ko, talaga ba? To the point na ako'y walang kaalam-alam at karelasyon lang niya ako. Pag tinatanong pala yung isa, bakit sila nag-away na magtsuhin, ako na may kasalanan. Sinisiraan ko daw siya. Ano namang mali ko sa gulo nila, di ba? So ako na yung sinisiraan niya sa mga tao, ako na yung masama, binibrainwash ko yung tsuhin niya or whatever. Diyos ko, ilang taon naman si Tony Boy? Naging kami? 65? Tama ba? Mga ganyan. So, parang, alam mo yung, paano mo maibe-brainwash yun na super brat nga yun, brati nga yun, hindi mo mapipigilan kung anong gagawin. So, I was so surprised. Kaya nagtataka ko, bakit yung mga tao parang naiinis sa akin na wala naman akong ginagawa? So, yun, minanipulate na. Parang, siniraan na ako ng siniraan, may halong selos na rin. Kasi si Tony Boy is, maalaga siya sa mga pamangkin niya. Alam mo yon. So, dun yun. Ako na yung inattack, ako yung naging collateral damage. Biglang ako na yung masama. Kasi gusto niyang pagtakpan yung mali niya. Yeah. So, alam mo ba na yung binanggit mo kanina na initial na AS, ito ba ay sounds like a scene? Oo. Alam mo ba na... Asin. Pwede ding asa. Pwede ding asa. So, di ba? Pwede ding asa, sin, ganyan. Ito pala siya ay active na sa GSIS, itong taong ito. Do you know?
Oo, alam ko. Matagal na. Yeah. Okay. So imagine mo, yung mga nakaupo, ikaw merong as an eyewitness, beforehand nakita mo na ito, yung corruption na ginagawa nila. And this person na binanggit mo na ayaw mo pa munang pangalanan, and hopefully mahupalan natin siya ng bonggang-bongga. But I'll do my research later on. I will do more research about this person, but sounds like a scene. Alright? So, balik tayo doon na nagtayo kayo ng restaurant ng iyong partner. And you know what? I admire you. You know, kasi yung mga sinasabi kasi nila, bitter lang yan. Kasi ang tao kasi pag bitter ka or punong-puno ka ng galit, kahit na mabuti yung naging relasyon nyo ng partner mo, gagawa ka ng kwento para sirain siya. Napakadali sa yung sabihin na, si TBF, ganito yan, kawatan, dadaganda. But you're just telling the truth sa mga tao na eto yung na-witness mo. Eto exactly. Siya. Yun yung pagkakilala. Exactly. That's why you are more credible. Yeah. Opo. Kasi, yun yung totoo. Anong pang idadagdag ko? Kasi sabi ko nga, hindi naman 100% perfect yung relationship namin. Pero, wala akong pwedeng sabihin na, alam mo yung sobra-sobra. Kasi we're talking about, diretso lang tayo kung ano yung facts. Kung ano yung topic natin. Doon lang tayo nagpo-focus. The reason why, sinasabi ko kung ano yung experience ko na talagang gumagamit or whatever, because that's me. I saw it. It's my experience. 'Di ba? Parang nakita ko. So, hindi, 'di ba? Parang bakit tayo lalayo sa iba pang topic? Yun lang naman yung topic natin. Yun. Gusto ko lang muna bago tayo magtuloy-tuloy. Gusto ko lang i-shout out yung nakikinig ngayon sa atin nandiyan. Ang ating Diyos ang kaibigan. Kaibigan ng lahat. Kaibigan ng lahat. Diyos ng bayan. Okay, so sabi mo kanina, nagtayo ka ng restaurant, yun yung White House. Alright? At doon mo nakita, 'di ba, si Bongbong Marcos na sumisinghot ng pulburon. Yan, okay? Sa CR. Sa CR. Okay, sa CR. Okay. So, the same statement, hindi ka nagbago. Okay, balikan ko yung pangyayari na yun. Kasi, mga kababayan, off-cam, sinabi ni Miss Cathy sa akin na yung pulburon pala na term ay ginagamit na ng mga grupong ito. Pakisabi mo sa taong bayan, ano yung Pulburon Boys? Yung Pulburon Boys Group? Even before pala tayo na nag-vlog, mga kababayan, I talk about Pulburon, si Miss Cathy ay meron na pala talagang grupo na Pulburon Boys. Tell us about it, Miss Cathy. Okay. Kasi, di ba, remember na interview mo ako in everything? So, somebody called me, alam mo, to be talaga, ang daming tumawag sa akin eh. I know. Ang daming tumawag sa akin, like common friends and everything, ang dami. And talagang, sabi nga nila sa akin, alam mo, hindi ka naman nagsisinungaling. Parang public naman yan. Parang wala nga silang pakialam eh. Alam ng lahat ng tao niyan. So parang yung magdidepensa sa kanila, nakikinabang kasi. So parang nakikinabang or natatakot matanggal sa posisyon, sabi nila. Or like, syempre may business with them. Sabi ko, naman. Alam mo, sabi niya, pero alam mo, way back talaga, yung pulburo na yan, hindi niyan bago. Natatawa daw sila sa'yo. Kasi saan mo raw nakuha yung pulburon? Kasi sabi niya, yan daw talaga yung term. You know what? When you try to think about it, ina-align talaga ng Diyos eh. Yung mga terminologies, yung mga pagyayari, no? Yes, oo, inalign talaga ng Panginoon. So sabing, di ba, Go ahead. Di ba sabi nga, kapag Diyos nang naggumalaw, hindi mo na mapipigil eh. Di ba? So, Pulburon Boys, para lang ding Voltes 5. Tama ba? Correct. So, yung Pulburon Boys, nag-upgrade to Voltes 5. 5 lang ba talaga yung very prominent? Silang 5 lang ba talaga ang bida-bidaan sa Pulburon Boys? Hindi. You know what? Marami sila. Mga kababayan, sabi ko nga, this is public interest. Natahimik ang media, hindi nagsalita ang Malacanang. Nung ako ay naglabas ng video na sumisinghot si Kuting, sila kaagad, like hours lang, nag-react sila kaagad. But you na lumabas as an eyewitness and very credible dahil 10 years kayong mag-partner ni Boy Florendo. Tahimik sila. Maaring, nagpaplano pa sila ng evil
forces nila o whatsoever. Pero, Kathy, ano nito sa'yo? Ano yung understanding mo why they are silent and the media? Well, I think kasi, ang media, ang na-feel ko, they think I'm doing this for the Dutertes. Or like, I'm siding with the Dutertes. Which is sad. Imagine, I'm not really close with the Dutertes, okay? Wala nga may alam na nung i-intervene mo ako, di ba sinabi ko sa'yo yan? Parang wala. Only yung anak kong panganay. Alam mo yon. So yun yung nangyari. So ako sana nakakalungkot kasi hindi sila nagsasalita kasi they know the truth. Alam nila na totoo yung sinasabi ko. Alam mo yon na how can you parang aalisin yung katotohanan na 10 taon ka silang siyang kasama, yung aking partner, which is very, very close to them. Paano nila, at halos 24 hours ko yung kasama. Paglalabas ako, 15 minutes lang susunod na sa akin yan. Maraming witness yan. Alam ng mga taong, yes. And I never give him any opportunity na pagdudahan ako or pagselosan ako. Kasi nga, yun yung gusto mo. Pag mahal mo yung tao, hindi mo bibigyan ng insecurities, right? Kasi ang dami nang bumabanat sa akin. Tanga ko ba? Nagagawa pa ako ng kagagahan. So anyway, ako ang tingin ko ganon. And sana yung mainstream media, sana, magpahayag sila based on ano yung dapat para sa nakakarami sa mamamayang Pilipino. Hindi dahil ang feeling nila, ayaw namin sa Duterte, ayaw namin i-support yan. Kasi si Sara bang giging next president pag ganon. You know what, guys? I don't care who will be the president. I don't care. All I wanted is like, mag-upo tayo ng tamang tao there. Yung wag yan ganyan. Wag yung mga polvoronic. Wag tayo napapaligiran ng mga, ano yun sabi mo, addictus benedictus. Diba? Parang, so, you know what? Imagine lang, kung isa sa pamilya nyo, ganyan. Hindi nyo alam, baka isa sa pamilya nyo, naggaganyan na, nagpupulburon na. Diba? So, what will you do? Parang, ito-tolerate nyo ba? Nalulungkot po ako para sa inyo. Kung talagang may paninindigan kayo, at saka you're speaking the truth, sabi nga nila, ang mainstream media is para sa tao, para kung ano lang yung katotohanan. Ito po ako. Andito po ako. Nagtataya ng buhay. Opo, nagtataya ako ng buhay. So parang ano mapapala ko dito? Few years from now, they can kill me or whatever, but I believe that God will protect me. Kaya wala akong katakot-takot. So ano pong ginagawa nyo? Yung mga sikat dyan na mainstream media, yung mga newscaster na sikat dyan, ano pong ginagawa nyo? Why? Because Duterte? Wala akong pakialam. Hindi ako close sa kanila. Siguro like yung mga pinopost na picture ko na I'm with Duterte. Of course, hello. Ano ba kayo? Diba, malapit ng kaibigan ni Digong yung yung ex ko. Anong gusto nyo? So lahat ba tayo? Lahat na may picture kay Digong? Troll niya na or bayaran niya na or whatever. Lahat naman kayo may picture din. Ano ba? Let's be realistic here. Diba? Alam mo yun? So yun yung binabato sa'yo na bayaran ka ni Duterte. So, syempre, alam mo, pareho lang naman tayo binabato ng mga ganyan. Yes. Even before, nagsuportado ko si Bangag, bayaran din ako ni Bangag. So, nakita nyo naman. Exactly. At ganun pa man, naapektuhan ka ba dito sa mga bato sa'yo? Never. They actually, ini-inspire nila ako more. Kasi, alam mo, sabi nila, di ba, pag ang puno ng bunga. Hitik ang bunga, pinupukol. So, the more na maalindog like you. Para maiba lang. Dapat sa amin alindog. Okay. Well, alam mo yon, obvious na obvious eh. Ba't nyo ko i-attack? Diba? Sis. Diba? Ba't mo ko i-attack? Kung talagang... True. Diba? Kung talagang... Wala ka bang nakarating sa iyo na information na eto, may plano sa'yo, may ganyan. Wala ka bang nararamdaman na pag lumalabas ka, wala ka bang nagsasabi sa iyong instinct, yung gut na parang medyo may something? Wala. And I have that gift eh. And hindi rin nila gagawin sa akin. Kasi protected din talaga ako. Alam mo yon, ang dami. Alam mo yun, ang dami. I'm glad to hear that. And anyway, sabi mo nga, nung last interview,
kung ano man ang mangyari sa'yo, nakakalat na yung 150 USBs, right? Yes, and yung mga naiintriga ko ano yung laman ng USB, yung part of it, yung experience ko at saka yung mga taong involved, hindi lang yung first family, yung mga taong pwedeng manakit sa akin and kung bakit, yung mga nakakasama nila sa gawaing ganyan, yung mga katiwalian na ginagawa nila na na-base sa aking nakuha. Yun, kaya hindi ko po siya nilalabas now. Pero once something will happen to me, trust me. Kaya yung mga trolls and mga basher dyan, kayo po mag-ingat kasi baka biglang sumabog lahat sa pagmumukha nyo. Alam niyo yun? Wow. Sumabog sa lahat ng that's big, I mean, that's big time, information pag nagkataon. Anyway, sa interview mo sa Pilipinas Nating Mahal, binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy, at doon, nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupulbura. Tama? Opo. Paano mo nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Liza, nalo ka niya ng pulburon, sinabi niya sa'yo, do you want? Opo. Then, doon sa pangalawang interview mo kay Lorraine at kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. Oh my God. So that's my connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, wag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Wag kang makakagat sa bait. There's a lot of things happen to me, 'di ba? Parang kaya ako ngayon lumalabas, hindi ako naghihigante, natatanong mo lang ako, so these are the truth. Alam mo 'yon? So nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nabarkada siya. Alam mo yon? Then, like me, I'm exposed to those kind of people. You can easily see through. You can feel if there's something wrong. Alam mo 'di ba? So, what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tas nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako nito. Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon. Tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao nagtataka sila. Bakit? Grabe. Yeah, grabe yung pangyayari, no? So ito pala, ikaw hindi ka na-influensyahan, hindi ka pumayag nung inalokan ni Lisa Marcos. Ano yung anak mo, biktima? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Opo. Tapos good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Parang, sabi ko nga, parang ano tayo, di ba? Mga lion. Alam mo yun, kapag naano yung anak natin, sinabi ko talaga, pag may nangyari sa mga anak ko, talagang war na to, sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi, chinek ko lahat kung sino yung nag-o-offer. Alam mo yung ganon. So, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan ma-aware yung tao. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong pulboronic activity at kasama sa mga pulboronic session na yon ang mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o 3 bang anak, 2 anak, o 1 anak lang? 2. Pero hindi ko pa pangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Pag alam niyo yun. Pero alam na nila yun. Alam mo, Maharlika, public yan. Public yan. Sobrang public yan.
Maniwala ka sa akin. Kaya I'm calling all those people na, alam mo yung nabiktima ng kayabangan ng mga whoever, yung lahat ng binabanggit ko, lumabas kayo. Lumabas kayo lahat. Kasi marami naman nabubuli because of their fame, power, and money. Yeah. Yun. Sabi ko nga, I don't know kung na-mention ko nung nag-interview tayo, nung May 9 kasi, mayroon siyang isang anak, isa sa anak niya, na talagang naka-face-to-face ko siya. At alam mo, binidyohan ko siya, sabi ko, mag-greet ka sa aking mga palangga, sa mga followers. During that time, na high siya. Hindi lang ako sure kung ano yung tinira niya. Hi na hi, I can tell kung sino ang normal at sino ang hindi. So, maaaring isa yun, no? Yung napag-usapan natin behind the scene. Oh my goodness. So, kung ang dalawa sa anak, maaring tama yung hinala ko, yung isa doon. Pero yung isa hindi mo na-witness. Hindi. Hindi na-witness ng anak mo. Hindi. Okay, yung good. isa. Yung iba. Yun yung isang batang yun na somehow na yan sa isipan ko din. So, yung anak mo kasama sa session based on yung naikwento niya sa'yo, itong dalawang anak ng presidente at ng itong Lisa Tanas? Oo, nakakasama niya. Nakakasama niya talaga. Ano yung kwento niya sa'yo? Ano yung kwento niya sa'yo, Miss Kat? Yung kwento niya sa akin is very, very simple. Parang, kasi mami, lakas naman talaga eh. Alam mo yung ganon. Sabi niya nga sa akin, Mommy, thank you for naialis mo ako doon. I'm so sorry for what happened, Kasi talagang nagalit ako. Kasi sabi ko sa kanya, you know that for a fact na ang dami nating dinadaanan, tas ba't ka pumasok sa ganyan? Alam mo yon? And, alam mo, things happen. Sabi ko nga, ang nakakalungkot lang kasi, yung magulang ka na ito-tolerate mo. I guess, if you're doing it kasi talagang okay lang din, nagiging normal, di ba? Parang ako kasi hindi abnormal yan eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko magets eh. Bakit ang daming pera, sikat na, kabubuhan na magte-take ka ng ganyan. Feeling la social sila kasi nagpopolboronic sila. Katangahan ho yan. Kayo po yung pinaka-cheap for me kasi you're doing that. Kasi dinidegrade niyo yung pagkatao niyo by doing it. Yun. I'm so happy din, no? Kasi yung anak mo na ialis mo sa ganung kadiliman. Okay? Opo. Nasabi ko din naman, 'di ba, sa interview ko, hindi maintindihan ng tao kung saan ako nanggagaling. Kasi kung hindi sila ako, hindi nila naranasan yung naranasan ko. Yun po yun. Grabe mga palangga, mga kababayan, hindi lang ang presidente, ang bangag, ang asawa at ang mga anak. Kaya nga sabi ko, ano ang ginagawa ng taong bayan? I think sila makakasagot niyan. Miss Cathy, may mga lumalabas na mga luma niyong pictures together with these beautiful celebrities. Okay? Tignan natin yung kanilang mga alindog. Alright? Tinitignan ko yung kanilang alindog. Magaganda talaga. Ikaw dito, kaganda. Ang ano mo dito, ang katabi mo dito, actually, idol ko to nung bata ako dito, ako nakaka-inspire sa kanya mga pananamit talaga. Sinabi ko naman to pa ulit-ulit. Ikaw, sila Greta, tingnan ko pa yung mukha. La Greta, Karen Jimeno. Ito, si Karen Jimeno. I don't know kung natatanda mo yung pangalan nila. Miss Aperin, okay? Si Shasha Padilla. May nag-send sa akin kahapon nito na magagandang dilag. Kilala mo ba itong mga taong lahat? Itong mga to? Opo, pero parang like si Shasha, hindi ko siya close. I think that photo kasi galing yan sa bahay ni Noel Oñate. Because as I remember, that's the only place na na-meet ko si Shasha. Hindi ko makakalimutan. Bahay ni Noel Oñate. Ito yung nabanggit ko na may nagsabi sa akin na si Noel Oñate, tinatanong ko siya na miyembro siya ng Polboronic Gang o Polboronic Boys. Tinatanong ko nga siya. So kung bahay ito ni Noel Oñate, I want to be fair. Okay? So kahit na magaganda itong mga babaeng ito, yan bang time na yan nagkaroon ng polboronic session with these girls? At ito ba itong mga magagandang babaeng ito, masasabi mo ba na sila ay hindi nagpolboron? Opo, hindi. Hindi po. We just love to sing. Okay, good. Kasi usually, pag gumagawa kami ng get-together, may kantahan yan.
Mahilig kaming kumanta. Pero hindi yung mga yan, wala ho yan. Hindi ho gumawa ng anything na ganon. Alam niyo po, makikita niyo sa kulay ng balat. Makikita niyo sa action. Makikita niyo sa ipin. Yun po. Makikita niyo lahat. Matitino po yan, matitino, in a way. Siguro hindi sila perfect, pero hindi sila nagpopolvoron. Yeah, okay, that's good. At least malinaw tayo dyan kasi may mga kakilala tayong mga personalidad dyan, ano? Now, balik tayo kay Marcos Jr. So, dahil overwhelming yung nakaraan nating interview, wala ka ba talagang matatanda ang pagkakataon maliban sa hi, hello with Bongbong Marcos nung time na nandoon sa restaurant na sumisingot siya o sa iba pang mga pagkakataon kasi maraming beses na pagkakataon? Wala ka bang natatandaan o ano yung natatandaan mo na somehow nagkaroon kayo ng conversation? Wala po talaga eh. Kasi talaga, parang hi, hello lang talaga siya. Kasi ganun nga siya, yun nga yung sinasabi sa akin ni Tony Boy, hindi siya basta nag-e-engage sa mga tao, lalo na kapag hindi niya kilala or close. Or maybe ako naman, naisip ko rin na siguro nasiraan na ako sa kanya, kaya ayaw niya ako kausapin. Kasi best friend niya si Sap, 'di ba? So, alam niyo po yun. So, baka ganun na rin, nag-iingat siya. Parang, kasi yung bago lang kami ni Tony Boy, ganun din yung ginawa sa akin eh. Yung mag-a-attend ako ng yung get-together, sinabihan agad yung ibang tao doon na, oy, Tony Boy will bring Cathy here. Don't talk to that girl. She's nobody. So, sabi ko, wow, talaga lang. So, 'di ba, napakamata pobre lang. So, pero kamag-anak din yun eh. One of the relative din ni Sap, yung nagsabi nun, sa grupo na yun. So parang, siguro nga, kaya ganun sila, kasi nga siniraan din ako ni Sap, na di ba yung nag-aaway sila magtsuhin, ako yung reason. So in a way, hindi ko rin sila masisi, kasi di nila alam eh, di ba? But, it's just unfair for my side, kasi wala naman akong ginagawa. Alam mo yun? Okay. Sabi mo, hindi kayo talaga nagkaroon ng parang conversation, hi, hello lang. Ano yung mga kinukwento na lang sa'yo ng iyong ex-partner? Well, ang kinikwento sa akin, hindi talaga siya pwedeng, nasasabi niya, mahirap yan, hindi siya pwedeng maging leader. Hindi siya pwedeng maging politician. Sinabi ni Tony Boy Florendo? Opo, sinabi niya. Kasi, yun nga, paano magiging leader kasi hindi nga siya nahihiya nga makipag-usap sa tao, hindi makatagal, naiirita. Alam mo yun? Parang, naiirita siya. So, ayaw niya. Parang kapag ini-interview nga, di ba? Parang umiiwas siya. Mabilis lang. Pag in-interview ko siya, actually, lagi nagmamadali yan eh. Nagme-message yung mga alipores na, Miss Marlica, pack up na. Ganun, tama na. Parang may inaawat pa ako. Maliban sa may script yun. But anyway, so gaming sa ex-partner mo talaga na si Marcos Jr. ay hindi dapat maging presidente. Coming not only sa ex-partner mo, but his PFF. Na hindi pwede sa kadahilanan na siya ay maliban sa nairita at dahil sa pagpupulboron. Tama? Opo. Yan. May mga katanong. Okay, go ahead. Sige. Kasi 'di ba, parang how can you parang paano ka nga naman magiging leader kung hindi mo kayang humarap sa tao? Alam mo 'yon. Tas parang if you will let other people lead, parang gagamit ka lang ng ibang tao or like ikaw lang yung nasa front pero iba yung gumagalaw for you. Yun nga, ang hirap nun eh, 'di ba? So iba 'yon. Alam mo, talagang malungkot para sa taong bayan. Kasi you mentioned the Lagdameo and for sure, may iba pang mga Lagdameo no, sa family na nagpupulboron. At tama ba ako? Opo. But hindi na lang muna natin pangangalanan, di ba? Okay, so, yeah. Parang, magsa-sounds na naman ako, sounds like. Sounds like. Hindi, kasi kini-question kung how deep, 'di ba? Actually, yung ibang kapatid ni Sap, ninong ng anak ko. Oh, yun. So talagang close tie relationship talaga kayo. Hindi ko masasabing close kami kasi nga galit sa akin, di ba? Pero nung bata kami. Bata-bata pa. Bata-bata pa. Opo.
Opo. Bata-bata ka pa rin naman ngayon. Okay. Opo. Alright. So ang mga katanungan, Miss Kat, sinasabi ng iba, ay, hindi yan totoo sinasabi niya. Sino ba naman yung mag-aalok dyan? Ba't naman aalokan ni Lisa Marcos yan? Hindi kakakilala pa lang niya. Correct. Anong comment mo sa mga taong gusto kang i-discredit at siraan? Actually, gusto ko nga yun. Gusto ko yung tanong na yun. Sa totoo lang. Hinihintay ko yung tanong na yun. Again and again, ang sagot ko dyan, kasi nga po, it's their own house. And nobody can just enter, especially if they're doing that. So, yung mga tinatanggap lang nila is yung mga taong may tiwala sila. And for another person to bring another person with them, it means na pwede. Pwede silang katiwa-tiwala. And like any other people, sabi ko, I'm not just an ordinary person na bago nilang kasama. I'm a partner of a very, very close friend of yung kaibigan nila. So, di ba? Parang sabi ko nga sa inyo, di ba? Parang ako, pag nag-invite ako sa bahay ko, tapos meron akong stigma na nag-iingat ako, hindi ako basta mag-i-invite nung kusino lang. Yeah, sure. Tapos we're doing it all together. 'Di ba? Parang hindi ako tanga na pupunta lang doon. At saka hindi lang naman po sa akin lang nangyari yan. May mga event po, even sa parties na pumupunta siya, tas ino-offera niya yung mga tao. Alam, may kamag-anak nga siya, ino-offera niya, 'di ba? Alam mo yun? Yeah, grabe. So, doon balik tayo sa Voltes 5 o Polvoron Boys. Kasi nabanggit natin yung mga prominent na apelyido, no? Zubel, Daza, Marcos, Tagdameo. Sino pa ba yung isa? Anyway, so mga nabanggit yon. Yung mga apelyedong yon, actually lahat yun nasa politika na ngayon. In-appoint ni Marcos Jr., hindi man diretso yung naklase niya sa polvoronic activity, pero yung mga kapatid, ang mga anak, nakakalungkot. Okay? Alam mo kasi, usapang pampubliko to eh. At I believe meron din sa PAGCOR. Sabi mo kanina, hindi ka natatakot dahil yun ang na-witness mo. Opo. For sure, may mga USB ka nga. Okay? Ay gusto lang kitang iiwas, no? Kasi alam ko pwede ka nilang i-intimidate, pwede ka nilang kasuhan, pwede ka sintakin. Yung kaya mo lang sabihin. Sino-sino sa inupo ni Marcos Jr. sa PAGCOR, sa Office of the President, at sa iba pang mga ahensya, ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na polvoronic? Ako, yung isa, na kasi siya, nakaupo siya, government official siya. Na-witness ko talaga, isa si Altenco. Oh my God. Altenco po. Yun, isa siya. Yun. Tapos, sa Malacanang meron din. Pero next story. Alam niyo. Sobrang revelasyon ito. At alam ng PSG yan. Sana nga yung PSG protect the people, please. Alam niyo po. Protect the people. That's good. Okay. Napakapanibagong revelasyon magmula sa buong pamilya, first family, and now the PAGCOR chief. Actually, nabanggit ko rin yan dahil meron na naka-inform din sa akin na PSG people, no? Yeah, you're right, tama. So imagine mo, okay? Ang mga pinaupo ni Marcos Jr. ay kasama niya sa Polvoron session. Saan tutungo ang taong bayan? Hawak nila ang multi-trillion, we're not talking billions now, trillion budget, national budget, na napupunta o nahahawakan ng mga taong polvoronic. Isa ba to sa reason kung bakit talagang napakatapang mo at hindi ka natatakot? This is a big revelation now. That the PAGCOR chief, nakita mo, ikwento mo paano mo nasabi, Miss Cathy, na kasama si Altenco sa polvoronic activity? Well, sa isang bahay sa Dasma, madalas nakikita ko siya. Yung get-together namin. Tapos, ginagawa po nila. Minsan nga, di ba, sabi ko siya, naiiwanan pa ng residue. So, yun yung nangyayari po. So, parang, yes po, totoo po. Yan yung reason.
hindi, again and again, hindi ho ako tanga na lalabas dito. Alam ko, pwede lang gawin lahat sa akin. Wala ho akong pakialam kasi I'm speaking my truth and I'm an eyewitness again and again. And i-discredit nila ako, wala rin po akong pakialam. Kaya nga, alam nyo po, kaya kung gusto nyo pong, sabi nila, di ba, okay, pag dinemanda ka, how will you prove it? Eh di, right ko rin pong mag-call na the only way for me to prove it is for them to undergo hair follicle test. Diba? That's the only way that I can prove them. And release the USP, ha? Exactly. And release the USP. Iba ka, no? Iba din yung iba din yung way of thinking mo, ano? Your strategy before coming out. And we appreciate you, Miss Cathy. Sobrang tapang mo. Diba yung sabi ko nga yung ganyang alindog na hindi mo akalain na sobrang tapang yung revelasyon. Pwede naman tayong magpa-cute-cute na lang or enjoy life, di ba? At hindi na tayo makialam sa politika. Pwede ka na lang manahimik na hindi mo ilalagay sa peligro ang iyong sarili at ang iyong pamilya. But you chose to speak up. And we are grateful, Miss Cathy. So, sa ngayon, yun lang muna ang papangalanan mo na inupo ni Bangag Jr. Siguro, no? Marami ka pa talagang, kasi isang USB or 150 USB. So, na pinakala. So, malamang baka kumbaga, gumanon yung computer pag mag-explode yung computer pag sinahanap natin. Correct. The reason why I'm not naming the other ones yet, I'm giving them the chance na humiwalay. I'm giving them the chance na umalis sa side niyan. Kasi talagang, kasi parang, kaya dahan-dahan, yung mga pinapangalanan ko now, yan yung mga nagkukos ng trouble sa Mindanao, yan yung mga, and I can attest to it. Talagang gawain nila yan. Yung mga nakaupo, ang nagtatapang-tapangan, na akala mo kung sino na ang lilinis. So, kaya ako pinapangalanan. Kasi tinitingnan ko anong ginagawa. Siyempre, binibigyan mo pa rin ng chance. So, ngayon, yung mga iba pa, na alam nila kung sino sila, kung ako sa inyo, tumiwalag kayo. Kasi talagang binibigay ko to sa inyo. Kasi parang, may pinagsamahan din tayo. Pero pag, yun nga, again and again, pag party pa rin kayo, syempre meron din akong insider na, alam mo yung napapagod na rin sa ugali nila. Yung feeling of party. Sorry to interrupt you. Ituloy mo. It's okay. Mawala yung thought mo. So, ayun, yung parang, patigilin nyo na yan. Kasi parang alam nyong may mali. Ang dami nyo namang pera na. Huwag na kayo maging ganid. Kasi mamaya bukas makalawa, lahat ng meron kayo mawala. Alam niyo, negosyo nyo, pamilya nyo, magkasakit, kayo magkasakit. Pa-check up na rin po kayo. Baka meron na nga. Joke. Miss Cathy, pag-upo ni Bangag Jr., ang inatupag ng first butod, tawag ko dyan, first lady, sabi ko nga siya ang mastermind ng lahat. Kidnapping, smuggling, pulboronic, everything. Ang inatupag niya ay mag-fashion show, i-renovate ang Goldenberg Mansion. So, nag-imbita ng mga designers at ang mga alta-altahang mga bisita at ang ibang mga designers na nakarating sa akin, may isa doon na lagi nasa likod ni Liza, na yun yung nagpo-provide sa kanya ng pulburon. So, we all know na sa mga richy-beachy na mga parting ganyan, alta-altahan, ang front lang is fashion eclabush, fashion, pero yung party pulboronic, favorite nila, ay umikot sa loob ng Malacanang. Opo. I know na you are well connected with these people na kahit na kaibigan nila. So, ano yung nakuha mong information? At ano yung reason kung bakit inuna nila ang mag-party-party sa Malacanang? Not only sa opening ng Goldenberg Mansion, but like almost every week, every other day. So what is your comment on that? Again and again, pulburon is the main curse. It's a party item. Pulburon is a party item. Yeah. Mm-hmm. So, you know what I mean? So, and it's sad kasi,
even yung kinuha nilang designer, dati pong, malapit kong kaibigan na grabe ko ring tinulungan. Tapos, nung nangyari to sa Scammer lahat ba ito? Ha? Scammer ba ito? Ay, opo. Gusto mo mag-testify ako? Charot. Alam mo Sige. yun? Kasi, diba? Hindi ka na magja-jando, no? Kasi napaka-open mo. Hindi ka na magja-jando sa declaration mo. Lalagay mo na yung alindog mo. I thank you. Kahit nagsikan lang tayo dito. I thank you in advance. But I will let you know if I did it. Yeah. Lahat sila nasa USB ko. So, wag ka mag-alala. Lahat ng connect, lahat ng possible, lahat, even yung mga neighbor ko na kakilala nila na possible na gamitin nila, even yung mga former friend ko na ako nagpakilala rin kay Tony Boy, naghiwalay kami. They choose fame and money and power rather than my friendship to them. Even yung mga closest friends ko na, alam mo yung parang nagpanggap na a shoulder to cry on, pero yung pala gusto lang din ng posisyon sa government. Alam mo yung mga ganon, yung parang it's sad. Kasi talaga, they don't value integrity at all. Tapos ako yung ida-down na ako yung walang integridad, wala akong credibility. Wow, guys, I have evidence. So, hinahinay, ha? Grabe. Umiikot na ang tumbong ng mga ito. So, may mga katanungan, sabi nila, bakit ngayon ka lang lumabas? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit hindi ka nagsalita nung si Pangulong Duterte ay nagsabi na may isang kandidato pagka-presidente na tumitira ng pulburon sa yate, sa eroplano? Bakit ngayon lang, Miss Cathy? Bakit hindi before election? Kasi hindi nga ako nanonood. Hindi ako nanonood ng politics before kasi naiirita ako. Yung nalaman ko pa lang na may tatakbo sila. Ang unang pumasok na sa isip ko, patay. Parang ayoko nang bigyan ng panahon to. Kasi wala lang tong mangyayari. Parang kadire. Kasi parang pulveronic, government. Alam mo yung ganun. So, then, sabi ko, bahala kayo. Binoto nyo yan. Bahala na kayo, 'di ba? Choice nyo yan, 'di ba? So, pero nung nakikita ko, ang nakakagigil kasi, the same people na, alam mo yung, kung sino pa yung mga lalaki, sino pa yung nasa pwesto, sino pa yung mga may power, may pera, at kalalaking tao, yung pa yung mangbubuli. Yun yung trigger Kasi parang sabi ko, oh my God, wala talaga tong mga delikadesa na, they did it to me, they can do it to the whole nation. 'Di ba? Parang, anong klase to? So, from there, makikita mo talaga, anong klaseng liderato yung gusto nilang parating? Ugaling addictus benedictus talaga. Yung parang the way they decide or like yung scheme na ginagawa nila, harassment, bullying. Like, 'di ba? Tinitreat nila yung tao, dinidiscredit nila, dinidefam nila. Alam mo yon, parang binababoy nila. Gawain ng ugaling addict yan 'di ba? Yun. Yeah. May I ask, kailan nag-end up yung relationship nyo ni Tony Boy Florendo? February 17, 2021. February 17, 2021. So for sure, nandoon ka sa, nasaktan ka, nagre-recuperate ka ng broken heart, mga ganyan. So that was before election, no? So, gusto ko lang linawin na nung time ng campaign, you're not really active about politics or just, dealing your own life, your own family, di ba? Tama? Yes. So yes, parang, go ahead. Parang when you are lost at saka parang yung feeling, kasi nung nangyari sa akin nun, syempre yung buhay ko umikot lang sa kanya. Wala akong ibang friends talaga na marami. Okay. 'Di ba? Parang ang ginawa niya sa akin is binakuran niya ako. So parang ang kaibigan ko, kakilala ko, kaibigan lang niya. So I thought all these people sa Alta, kaibigan ko din. Kasi 'di ba pinapakita sa'yo, they love you. May party, yung nagpa-party kami sa bahay ng mga bahay. Tapos nung time na nagka-problema kami, when I was asking them to help me, parang please, sabihan niyo naman, tama na yan, ganyan. Doon ko na-feel na itong mga to, seasonal friends lang. Kung sino yung in power at saka yung nakaposisyon, kaibigan nila. Yun yun. At saka, yung parang nananahimik na ako, direct pa akong i-hit.
pagtatawanan ako. To the point na may mga nakakasama sila napapagod na sa kanila na, huy, tama na, kasi wala naman dito si Kathy. Bakit ginaganyan nyo? Meron pang isa doon, huy, di ba tinulungan ka ni Kathy? Bakit ganyan? Ang daming sinasabing bad to the point na galit na yung kaibigan ko. Kasi lumalabas sila together. Alam mo yon. Kaya yun. Parang ako, all this time, ang ginagawa ko lang, wala kang matakbuhan, tinakbuhan ko lang Diyos. Kasi wala eh. Alam mo yun, parang, di ba sabi nga, nakakalungkot pero palaging huli mong tinatakbuhan ng Diyos. Pag kunwari, naglasing ka na, ginawa mo na lahat, pero ang Diyos pa rin talaga, iba yung binibigay na peace sa'yo eh. Alam mo yon, yung katahimikan ng puso mo, ng isipan mo, yung confident na ibibigay sa'yo, pag malapit ka na sa Kanya, hindi matitinag eh. Parang buong-buo ka. Parang you feel free. Yung parang buong-buo yung pagkatao mo pag talagang sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Okay. Campaign period. Siyempre nakikita mo dahil nangangampanya sila, di ba? Kilala mo sila personally. Inabutan ka nga, inalo ka nga, ni Lisa, Pulburon. Tapos alam mo dahil, sa 10 years kayo magkarelasyon ni TBF. Na pag-uusapan nyo, sabi ni TBF, hindi siya pwede maging presidente kasi nga, katulad niya, pareho silang Pulburon at hindi reliable na makapag-desisyon ng tama. Umasa ka ba? Katulad ko, dahil ako naman wala akong personal knowledge about sa mga na-reveal mo ngayon at in the past. Actually, nung time na yun, pinagtatanggol pa siya dahil as a supporter, nasasaktan ako nung binanggit ni Pangulong Duterte yon kasi I don't know anything about the Pulburonic activity. Umasa ka ba somehow sa sinabi ni, by the way, binoto mo ba siya, si Marcos? Hindi ako bumoto. Okay. Hindi ako bumoto. Clear tayo dyan. Clear tayo dyan. Hindi ako bumoto. Okay. So, naisip mo ba na yung mga pangako niyang ibabangon ang Pilipinas, sama-sama tayo, unity, naniwala ka ba doon? Hindi. Hindi talaga. Kasi sabi ko nga sa'yo, kapag... Kaya tayo nagkakilala. Sana punyeta. So, hindi, kasi nga, alam ko kung sino yung magiging parte, yung sa paligid niya. So, alam ko talaga. Actually, yung parang nasad nga ako na naging ka-team niya, si BP. Kasi kitang-kita ako doon yung paggamit. Kasi nagamit din naman ako, di ba? So, kitang-kita. Alam mo, you can see through. Parang ano yan, parang spiritual. Alam mo yung kitang-kita mo, yung kaluluwa, kung ano yung movement. In your case, kasi nakita mo, yung dalawang mata mo, nakasalamuha mo sila, so ibang level yung experience mo at yung nasaksihan mo, ika nga. At saka nagkikwentuhan yan sila eh, 'di ba? As a guy, pag nagkikwentuhan sila how they move, ano yung galawan nila, alam mo yun, naririnig mo. Kaya parang oh my God, ano ba to? Parang sad, pero hindi po talaga. Look at, 'di ba? Look at what's happening now. So, sabi ko, hindi ako boboto talaga. Bumoto lang ako before kasi nung tumakbo hindi nga ako botante, alam mo ba? Bumoto lang ako nung tumakbo si Tony Boy. At saka yung si Digong, yung time na yun. Doon lang ako nagparehistro. Wow! Alam mo, ang daming gano'n, nagparehistro because of PRRD. Yeah, kasi, eto na nga, parang may kanya-kanya naman tayong opinion, tsaka paniniwala sa politics. Pero kasi iba yung pag nakikita mo, meron talagang may liderato. Alam mo yung talagang alam mong paglalaban yung bayan. Ganun lang. Yun yung time na yun yung paniniwala ko eh. 'Di ba? Yun. Wow. So, ngayon nalaman na ng taong bayan based on your statement na dalawa sa anak ni Marcos Jr. ay nagpupulburon. Ito ba ay alam din ng iyong partner? Napag-usapan niyo ba ito tungkol sa mga anak ng ni Marcos Jr., yung pagpupulburo nila? Oo naman, hindi lang naman yun eh. Marami pang yung mga kaibigan nila na tinotolerate yung mga kids nila na gumamit. Alam mo yun? So, pinag-usapan, 'di ba? Most of them kasi parang normal. It's sad. Kasi nga, alam mo, ito yung sad. Kasi ang justification nila with polvoron, it's natural. Grabe, no? Parang it's natural. It's like, it's like alcohol. Kasi alcohol, parang social drinking lang. Pero hindi nila alam, mas addicting pa nga yung alcohol. Kasi nga, parang siya, pwede siya
sa tao, 'di ba? Parang binibenta siya publicly and everything. Legal siya, 'di ba? It's legal, yeah. Oh, so parang ganun din sila sa polvoron. Parang it's okay, it's natural. Pero alam mo 'yun, may natural ba na grabe hanggang pagtanda mo tapos nagpaparehab ka kung saan-saan, 'di ba? Sad. Ano, Yun lang. yeah, malungkot talaga. So, balikan ko ulit. Yung anak mo, na naka-witness nito, masasabi mo ba kung ilang beses niya nakasama yung mga anak ni Bangag Jr. na nagpupulboron session? Alam mo, hindi ko tinanong. Tatanungin ko nga. Kasi sa akin, when nangyari yan, you don't wanna parang ayaw mo nang i-imagine. Kasi, parang it's so painful to know na yung may isa kang anak na na-impluwensyahan ng ganyan. Ang sakit-sakit niyan. And yung mga time nun, bilang ina, kahit sinong ina dyan, lola, grandmother, a parent, kahit na ampun nyo yung anak nyo, ate, tiyahin, pag may ganon, hindi mo alam saan manggagaling. Especially like, winarningan mo, tapos parang nagkaroon ka ng fear na yung mga taong nakasama niya is connected pa dun sa ex ko. Yung alam mo na may plano talaga. So, sabi ko nga, that's part of me coming out also. Kasi parang, hindi mo pwedeng i-normalize yung abnormal na gawain. Wag. Hindi natin pwedeng i-tolerate yun. And bilang magulang, dapat talaga hindi mo tinotolerate. Yun po. So, maliban sa anak ng presidente, ng Marcos Jr., mga anak, may mga iba pa bang politiko, anak ng senador, ng kongresista, na nakakasama dun sa session, doon sa anak mo na naikwento siyang ibang personalidad na coming from the senator, from Senate and Congress? Marami. At saka kahit ako naman may mga alam ako. So, alam mo yon. Pero, sabi ko nga, di ba, Maharlika, ganito lang yan. As long na hindi ka nakaupo sa kabinete or sa government, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kapag ibang usapan na, kapag ang ating mga government official ay nakaupo at ginagawa to, hindi yan yung magkakaroon ng normal mindset. Diba? Nagiging narcissist, nagkakaroon ng criminal minds, praning. Alam mo yon, parang kaya yung decision making nila galit agad. Yun na nga, naghaharas, nananakot. Diba? Yan kasi yan ang effect. Kasi after you do that, ang sama ng ugali. Alam mo yon? At saka mapaggawa ng story. Kaya nga ganyan sila with me. So parang they can make stories, out of another story and another story. Yun. Yeah. Yan yung ginagawa nila actually. Sa interview mo, sa Pilipinas Nating Mahal, sinabi mo na mayroong mga pagkakataon na yung mga grupo ni Marcos Jr., Florendo at Lagdameo, na mayroong pinapatakbo sa dagat na binabaril. Tama ba ako? Opo. Meron yung mga security, yung ganyan. So, Na-witness mo? Meron. Nakita mo? Meron. Ng dalawa mong mata nakita mo. Okay. Naalam mo ba kung anong dahilan? Kung bakit pinatakbo ang mga kawawang security o itong mga taong ito? Nagkamali lang. Hindi ko alam kung ano yung reason. Basta't nagkamali lang. Marami akong time na na-witness na how they dinedemoralize yung mga empleyado, sasampalin, susuntukin. Marami ako. Ganyan na ako. May mga na-witness akong ganyan. So, are we talking the Lagdameos and the Florendo? Opo. So are we talking the no less than the assistant, the SAP to the president? Opo. Oh my God. Sino ang bumaril? Naalala mo kung sino? Sila ba o may mga tao? Hindi. Sila po. When you say sila, sino? Si Tony Boy. Si Anton? Siya may mga nananakit lang siya.
nananampal siya. Ganyan, nanununtok siya. Na-witness mo? Opo. Sabi ko nga, it's my word against sa kanila. Yun. So, kung na-witness mo, ano yung reaction mo as a loving mother, as a person na may concern ka sa, by just telling your story, I can tell that you're a good person by doing this. Diba? Papagtanggol ka ng naapi. Pero during that time, nakita mo, na-witness mo ang iyong ex-partner at nakita mo na nanampal yung Sap Lagdameo. Kahit naman ako ginanon din ako. Oh my God. Basically, so na-abuse ka physically? Opo. May time pa nga na nung may pinagtatanggol lang ako, saan yan dating Dos Mestizos Davao. May mga tao din po doon. Sinuntok niya ako, tapos bigla ako nag-collapse. Bumagsak ako, tumama yung ulo ko somewhere. Tapos almost 5 minutes daw akong hindi nagigising. Sinuntok ka ng ex-partner mo? Opo. So, yung mga time na yon, so parang nag-collapse ako. From then, ayoko na. Tapos anong kasi bago year na. Kasi hindi ko siya kilala eh. Hindi ko po siya kilala eh. Ay, ano yun? 2012. Bago pa lang kayo. Bago pa lang. 2011 po kasi naging kami. Okay. So, 2012 po rin. Yun. Okay. So, kasi hindi ko siya, hindi ko siya kilala talaga. Kung ano sino yung first siya. pagkatao niya? Hindi ko kilala. Kasi nung na-meet ko po siya, bagong opera siya sa lungs. Natanggalan na ho yan ng lungs. May emphysema ho yan. So, before ko siya na-meet, may sakit na siya. Tapos kinikwenta niya, may stent siya sa heart. Alam mo yun. Kaya nga nung nagsama kami, nakita ko meron siyang CPAP. I don't know those machine yet. Diba? Yeah. Sabi ko, bakit ka may oxygen? Ba't ka ganyan? Ayoko ng ganyan. Mamamatay ka na ba? Alam mo yung gano'n, syempre. Diba parang, hindi ako nag-ano dito. Hindi ako nag-sign up na baka biglang may mangyari sa'yo, tapos kasalanan ko. You know what I mean? Yun. Miss Cathy, balikan ko lang yung tungkol sa may binarel. Sabi mo noon sa interview mo, hindi naman pinatamaan, pinaispantahan lang ang term doon eh. Opo, pinatakbo. So hindi naman natamaan o daplis man lang yung taong yon, yung guard na yon. Well, sa akin isa lang kasi yun. Hindi ko alam yung iba. Isa lang yung nakita mo. Hindi mo isa nakita lang ang po. iba. Hindi ko, pero nakikita ko po yung iba kapag nasusuntok, nasampal ng barel. Kaya nga po nung ganon, parang tapos one time pa pinakitaan ako ng barel na ang dami nilang barel. So sabi ko, ayoko niyan, hindi ko gusto yan. So kaya doon nag-start na, in fairness with Tony Boy, nagdala lang siya maliliit na barel. Kasi alam niya, ayoko. Alam mo yung ganon. So, tapos sabi ko, ayokong nananakit ka, ayoko ng ganyan, or else hindi yan ako. Kasi nga, ano rin ako, yun nga, abuse po rin kasi ako. 'Di ba nasasaktan din ako before. So, yun. So, Miss Cathy, saang lugar nangyari yung pagpapatakbo sa guard at pinaispantahan ng barel? Sa Pearl Farm po. Pearl Farm. Kanila po kasi yun. Okay. Yeah, I think, I know that. Sa kanila yun. Opo. Sino-sino yung mga taong nandun during that time, maliban sa'yo? Security niya rin. Wala namang iba eh. Siyempre kapag gagawin niyo yun, walang tao. Siyempre sila lang, 'di ba? So kami, actually, nung nalaman ko, nasa room ako eh. Tapos lumabas ako kasi inawat ko siya. Huwag mong gawin 'yan. Ano kasi laseng, alam mo 'yun, and everything. Opo. Very kasi mainitin ng ulo. And by history and like even in Davao and all the people who knows them, kilala silang ganun. Kilala po talaga sila. Yung parang talagang yung nakakakilala sa surroundings at nakakakita sa kanila kahit sa labas, sa mga sikat na clubs and restaurant, na witness naman ho yan nila lahat. Yun. Yeah. Doon sa interview mo ulit, kay Seminay, sabi mo pa na si Lagdameo ay, yun na nga, pwedeng magpalabas. Tama ba yung pagkaintindi ko? I-correct mo ako kung mali. Apa. Na may mga pagkakataon na kapag sila ay may gustong harasin o kalaban na tao, nagpapalabas ng mga preso sa Davao Penal Colony?
Possible po kasi po narinig ko yun sa kanila when they were talking about it. Kanila? Sino-sino yung mga kanila? Si Tony Boy po, tsaka siya mismo. Pag nagkikwentuhan sila, pag nagiinuman. Opo. Yung may mga pa-joke-joke pa sila na ganyan. Tapos sabi niya, dali lang yan sa amin. Yung ganyan. So, kaya, kayo na lang po. Tingnan nyo nga. Kaya nga yun yung question ko sa Philippine National Police Bakit ho nyo pinababayaan? Kung talagang you're doing, tama yung ginagawa nyo or legal, bakit wala akong nameplate? Yung mga tao. Yung mga lumusob sa Davao, di ba? Opo. Di ba dapat po yun? Alam mo yun, human rights violation yan. Kasi nakakatakot ho yan. Di ba? Parang bakit ho inaalaw nyo? Tapos hindi nyo kine-question ng PNP. Hindi nila kine-question yan. Bakit walang pangalan? Di ba? Dapat ho, kasuhan yan Di ba? Maling-mali ho yan. Kahit sino pa ho tanungin nyo, maling-mali ho yung nangyayaring yan. Kaya alam ko na, kaya naawa po ako sa PNP kasi nagagamit sila na, mga pulis kami, ganito kami, wow. Alam nyo po, kawawa po yung mga kapulisan nagagamit. Dapat po yung mga kapulisan sa Davao, paglaban nyo po kayo. Paglaban nyo po yung pangalan ninyo. Kasi nagagamit po kayo talaga. And yung mga yan, wala akong pakialam yan masira yung iba. Basta gawa nila yung gusto nila. Ano nga, addictus benedictus na pag-iisip. Yung parang makuha lang yung gusto nila, they don't care. Miss Cathy, sa revelasyon mo, actually nakakapanghina bilang isang Pilipino. Akala ko, yung pinaka-worst na mga nakarating sa akin information, actually worst yun na si Lisa Marcos ay kaparte ng kidnapping sa Turkey. Doon sa 2 minor de edad na bata. Naman yan, kasabwat sa smuggling, kasabwat sa, pulburon, nandyan, manufacturing and everything. And now, hindi lang pala sila. Andyan yung passport chief, andyan yung staff. So masasabi mo ba na ang Malacanang lang, ang Office of the President, we're talking about the Office of the President, ay pinamumugaran ng mga pulboronic or addictus benedictus? Opo. Karamihan po. Sabi mo, may mga friends ka na nag-charity ka sa mga ating mga mababait na kapulisan at mga AFP. For sure, naririnig na tayo ngayon. Opo. Na-reveal mo na. Duterte started the revelation during the campaign ng isang kandidato. Then, there's Nick Kikoseteng, there's Agent Morales, di ba? Then there's a video, and now there's an eyewitness. So, ano yung message na gusto mong muli iparating dito sa PSG? Like sa libo-libong mga tagapagtanggol daw ng bayan o tagaprotekta ng bayan na ikaw, kababaeng tao, wala namang armas, alindog lang, pero matapang. Matapang na inilalahad itong gobyerno na pinamumugaran o pinamumunuan ng mga gumagamit ng illegal na pulburon na kung saan paano nga naman mahuhuli ang mga manufacturer ng mga pulburon na ito o iba't ibang klaseng illegal na pulburon kung mismo sila ay protector. Ano yung, kung makakaharap mo ito mga police, mga taong simbahan, mga religious group, ano yung gusto mong sabihin heart to heart sa kanila? Alam niyo po, hindi ko sila aawayin. Makikiusap ako. Ayan na naman, naiyak na naman ako. Ano ba to? Alam mo yon, makikiusap ako. Kasi, yung pakiusap is parang, hindi na for me. Parang eto na nga di ba? Sinalang ko na nga yung buhay ko di ba? Para lang sa future ng mga anak nyo, apo nyo. Tapos parang, gawin nyo po kung ano yung tama. Sabi ko nga, wala akong pakialam sinong gusto nyong iupong presidente dyan. Pero isipin nyo po kung ano yung nangyayari sa atin ngayon. Parang wag po kayong magbulag-bulagan. Kasi ang lala nito, hindi lang ho to sa Mindanao mangyayari. Mangyayari ho to sa Luzon. Mangyayari to sa Visayas. Mindanao lang po yung umpisa. So, ako, like yung mga kapwa Kristiyano ko sa PNP, sa Armed Forces, alam niyo po yan. Yung Diyos na po ang magtatanggol sa atin. Please po.
I'm begging you lahat na alam niyo po yung katotohanan. Parang yung sinabi mo sa akin, Marlica, na may isang PSG na nagpakamatay. Sa mga kapwa PSG, please po, please lang po. Nagpakamatay parang, dahil binili ni Lisa Marcos. Opo, na parang itayo niyo po yung pangalan niyo. Kasi kung nasa tama naman po kayo, wala akong makakagalaw sa inyo. Wala akong maniwala po kayo sa akin. Marami po magpoprotekta sa inyo. Sa Armed Forces of the Philippines, men in uniform, ang taas po ng paningin ko sa inyo. Please po, alam niyo po yung katotohanan. Kung yung sa tingin niyo, yung mga leader niyo ngayon, nag-head po ng Armed Forces, yung nag-head ng PNP, hindi po karapat-dapat. Kayo po mismo, kaya niyo ho yan panindigan. Kasi, dapat, di ba, you protect the people. Look at me. I'm only a single person na mommy, di ba, na isang ina, na ordinary person. Di ba, I'm fighting for the people. Please fight for our people. Yun lang po, yung pinangako nyo sa bansa natin na pagtatanggol nyo ang mga mamamayang Pilipino, gawin nyo po yun. Gawin nyo po, please lang po. Sa mga religious group, please unite. Wala akong Muslim, walang kahit na anong relihiyon meron kayo, walang Kristiyano, walang Katoliko, magsama-sama ho tayo sa pagdadasal. And kung pwede po, talaga po, gawin natin kung ano yung nararapat. Opo, yung katotohanan lang po tayo. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyong lahat. Miss Cathy, ang daming mga nananawagan actually na bakit daw hindi mo ilabas ang USB o mga ebidensya. Opo. Okay? So ano yung, bakit hindi mo pa ilabas? At ano yung magti-trigger? Kasi alam mo yung nakakalungkot, no? Sa bayan natin, Miss Cathy. Andyan na lahat ng ebidensya. Sinasampal na sila ng ebidensya. Andyan na yung video. Andyan ka na. Pero gusto pa nila ng more. Para bang sabi ko nga, for 2 years ako nagdadadakdak dito, nagnangabel, sabi ko nga. But still, parang, yung mga tao na dapat na lumabas, hindi pa rin lumalabas. So, kailan ba natin ilalabas ang USB o ang mga ebidensya? Actually, yung USB kasi, that's the only thing that will protect me. 'Di ba sabi ko nga sa'yo, kapag may nangyari sa akin, dun lang siya lalabas. Second kasi, at this point in time, kahit sino pang lumapit sa akin, hindi ako nagtitiwala. So, I need to protect myself. You know what I mean? Parang, kahit sino pa dyan na magsabing po, protektahan kita, hindi po ako maniniwala. Exactly. 'Di ba? Parang for me, ilalabas ko yan sa tamang panahon. Sabi ko nga, kapag may nangyari sa akin and all, lalabas yan. Ang laman nga, again, ng USB is my testimony. And all the people who are involved, yung mga possible na mga pinagagawa nila, ako ho ang magwi-witness at magte-testify na totoo lahat ng lahat ng ginagawa nila. Nandun ho lahat sa USB. Kasi, syempre, pag nag-gurgur ako or pinatay nila ako, syempre, mamamatay na to, di ba? Kasi wala na. Pero pag I have those testimony, I have those like lahat na maikwento ko lahat ng kung ano yung meron na alam ko at nabubuhay yon, so dun sa mga USB ginawa ko is matutuloy yung kaso. Makakasuhan sila. That's true. You're very brilliant. So, hindi ka takot na itamnan ka ng kaso or kasuhan ka ng gobyernong bangag na ito? O ng mga taong na pag-usapan natin? Alam niyo po, alam ko naman pwede nilang gawin. Nung paglabas ko pa lang dito. Alam ko po pwede nilang gawin. So sabi ko nga sa inyo, handa po akong humarap. Kasi kahit na bali-balik ta rin nila, i-twist man nila yung story, pasamain man nila ako, i-demoralize nila ako, character assassinate nila ako, my truth is my truth. My story is my story. Nobody can change it rather than me. But I cannot change it because it happened to me. 'Di ba? Experience ko po 'yan personal eh. Na-witness ko po kasi talaga eh. Yeah. So, ako kasi bilang supporter ng mga Marcos, naging supporter. Sabi ko, pag sila ay namuno, ay hindi na sila magnanakaw kasi marami na silang pera. Although, yung ibang mga pera nila na galing sa kaban ng bayan ay naka-frozen yan o baka yung iba na kuha na rin nila. Sa pagkakakilala mo,
no, not pagkakilala, sa pagkakukwento nitong mga Voltes 5 o Pulburon Boys. The reason why I'm asking you this, yung pagnanakaw kasi nila is sky is the limit. Walang habas na pagnanakaw now. So nung time ba na si Marcos Jr. ay hindi pa presidente, masasabi mo ba sila ay maraming pera talaga? I know that the Florendos, they have money because they are no? Yeah. Hindi nila, oo. So, masasabi mo ba, based sa mga kwento ni, syempre 10 years kayo magkausap, marami kang nakakasalamuhang tao, particular ng iyong partner. Masasabi mo ba na itong Araneta Mars, itong mag-asawa, we're talking about the mag-asawa lang, na marami silang pera during the time? Ako hindi ko masabi. Hindi ko masabi talaga kung ano yung status ng finances nila, to be honest. So, pero ako sure ako na, kaya ang sinasabi ko dito, it's not the president who's leading the country. Kasi nga, may stigma po siya. Ayaw niya nan. So, parang hinahayaan niya ibang taong mag-lead. So, pagtatanungin niyo ako kung sa tingin ko, yung mga nakapaligid sa kanya, mga Polvoronic Benedictus, sa paligid niya, well, hindi naman lahat ho ng negosyanteng mayaman is ganid. Okay? So, sinabi ko nga, meron nga user lang pero mabait naman. Tumutulong lang. Yung maybe yung, 'di ba? Pero yung iba talaga, yung business nila is yung may personal interest sila, 'di ba? Yung parang negosyo. Kaya nga 'di ba si Attorney Harry Roque, hindi naman talaga siya ang king and queen of Pogo. Alam mo si Lisa at si Marcos Jr. ang king and queen of Pogo. Sabi ko nga may picture tayong hawak diyan. Thank you for bringing us out. Yung picture na yon na nandoon nga si Lisa at saka si Bangag Jr. na kung saan nandoon yung Pogo, mga Pogo operators. But anyway, going back doon sa tanong ko sa'yo na kung alam mo ba, financially okay sila. Kasi talagang walang habas yung pagnanakaw eh. Si Lisa, ayon sa aking puting ahas, na kumukolekta kay Adictos Benedictos Altenco ng 150 million kada linggo. At ang mga inuutusan ay mga PSG. So, name it. Sabi ko nga, halos lahat, PAGCOR, DA, smuggling, computer customs, halos lahat wala silang kapaguran magnakaw. Kaya kita tinanong. Kasi, yung ex-partner mo, based on your statement, na hindi siya corrupt. Kasi they have everything. Mayaman na sila. Opo. Diba? Siya. Opo. Siya. Opo. So, sa mga Marcos, hindi ka makapagsalita kasi wala kang idea, no? Yes. Sabi ko nga, go ahead. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Again, sasabihin ko sa'yo kung ano yung nakita ko. Kaya nga, di ba, pwede nga akong gumawa ng story eh. Di ba? Yeah. Pero, right. As you can see, hindi ako nagdadagdag ng kwento. Yeah. Di ba, Miss Cathy tayo, ako yung as a regular, ordinary person, when you go out, may mga friends, di ba, let's say, dinner, something, may maglalabas, may magbabayad ng bill, ganyan-ganyan. So, yung mga labas diba, sa mga restaurants, may mga pagkakataon kasama yung Voltes 5 o the Polvoronic. Yun ba yung mga rich people na katulad nila? Paano ba yan? May matatandaan mo ba kung sino yung nagbabayad sa restaurant? Sino nagbabayad ng bill pagdating sa bar? May mga ganun, di ba? Or parang charge to the house na? May mga ganun. Hindi po. Yung sa akin, dalawa lang yung very generous. Si Tony Boy tsaka si Inigo. Like, sila yung talagang... Oo po. Sila yung very generous na talagang they take good care of everything. Hindi madamot. Ninilibre si nila. Marcos Jr. hindi mo nakita na dumukot para magbayad ng bill? No wonder, sugap na. Oh my God. Opo. Yeah. Wow. Grabe yung ating pag-uusap ngayon. Grabe yung revelation. I hope for sure meron pa itong part 3. At sana nga, wag na tayo dumating sa part 3. Dapat victory party na yung part 3, Sana gumalaw na ang mga tao. Kasi enough na yung panawagan natin sa military, police. They know what they're doing. Opo, alam naman nila. Alam nila kung ano, not leader, alam nila na may Polvoronic government tayo. Siguro ang kukonsensyahin natin, yung mga taong bayan na naghihirap talaga, na nakakaranas nitong pang-aapi ng panggobyerno o pagnanakaw.
Grabe. Wala bang nag-offer sa'yo na something na katulad kay Agent Morales, no, nung siya bago lumabas, I don't know kung napanood mo, pero sige, i-brief kita. For sure, di mo napanood. Si Agent Morales, bago siya Senate hearing, may kumausap sa kanya na mga personalities na ito daw sila ay inutusan ni Lisa Marcos at ni James Kumar para areglohin para na hindi na tumungo doon sa Senate hearing at sabihin na lang kung magkano ang kailangan niya. At ang nag-utos si Lisa Marcos at itong si Kumar na hanggang ngayon hindi pa pinapatawag sa Senate. Sa case mo, wala bang lumapit sa'yo na, uy, Cathy, tumigil ka na. Areglohin na natin to, ayusin na natin to, itigil mo yung bells mo. Wala po. Alam nyo bakit? Kasi bakit? Kasi sila, ano yan eh. Di ba sabi ko nga cordon sanitaire. Tapos like, my partner knows me very well. Na I speak my mind at saka hindi ako natinag kapag meron na akong paninindigan. Yung parang kapag alam niya alam yan ni Tony Boy na ang pinakaayaw ko nagsisinungaling. Alam niyo yon. So parang even with my children. So ayaw ko yan. Yan ang isang bagay na pumipitik ako. And alam din ng mga friends ko yan. Kapag nagsisinungaling, talagang sasabog ako eh. Alam mo yon, parang kaya walang lalapit sa akin kasi lahat sila, karamihan sa kanila is kasama dito. Alam mo yon, 'di ba? Yeah. Parang hindi nila ako lalapitan, 'di ba? Sabi nga, meron mga tumawag sa akin na common friends. Cathy, parang wow, grabe, you're like a tickling bomb. Na parang they never expected na ikaw pa yung lalabas. Kasi all this time you were very quiet, tapos parang they were like laughing at you. Gagawa kami ng, kunwari, nag-iinuman sila. They're talking shit behind your back. And it's sad kasi kalalaking tao ng mga to. Tapos kung makapagsalita, alam mo yung parang hindi ka babae. So ngayon parang, sabi nga nung, kasi ang dami kasi tumawag sa akin. May yung pang-apat na tumawag sa akin. Sabi niya, karma nila talaga to. Parang karma nila talaga. Sabi ko, sabi ko nga, kung ikamamatay nila to, yung truth, okay lang. Kasi at least you're speaking the truth for the nation, di ba? Parang para sa nakakarami. Yun po. Na-reveal na ni Miss Cathy Binag na ang dalawang anak ni Marcos Jr., si Lisa, si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Masasabi mo ba na just in case na gawin ng PDEA, ng DILG, ng NBI, ng police, ang kanilang trabaho para i-raid ang Malacanang, titignan kung may mga pulveronic residue, hindi lang dito sa nguso ni Marcos Jr., kundi may mga stash boxes sila doon. Sa tingin mo ba, magiging successful ang raid? Hindi. Kasi kung may magtitip, 'di ba? Kung sila rin. You're very smart. 'Di ba? Sino nakaupo diyan? 'Di ba? Kung sila rin ang naglagay sa Pero kung walang magtitip, well, kung walang magtitip, like huli, 'di ba? At saka again and again, wag na tayong lumayo. Gawin na lang nila yung hair follicle test, 'di ba? Para na rin matahimik to, para na rin ma-discredit ako. Opo, buong pamilya, buong pagkor. Opo. Lahat ng nakaupo sa gobyerno. Yan kasi alam mo dapat naman talaga before tumakbo, 'di ba? Before umupo sa government, talagang dapat pa hair nila pa drug test talaga nila yan 'di ba? Yun po Kasi dapat yung nation natin pinamumunuan ng hindi man perfecto, pero may mga integridad. At saka yung matitino yung isip. Alam niyo po? Wow, grabe ang ating panibagong revelasyon. We're like 23, almost 24,000 live viewers. Thank you sa inyo lahat. For sure, this is only part 2. Alam ko, tinitipid mo. Tinitipid mo ang pag-reveal ng mga pangalan. Actually, yung iba, nakarating naman na sa akin, but I will let you decide when to expose their names. And gusto ko na pag nilabas mo yan, ay yun nga, protektado ka. Dahil I know these people, they can harass you. Tignan mo na lang, former President Duterte, Pastor Quiboloy, na tinulungan nila, Roque, lahat ng mga kritiko. So I'm just
right now, I'm just praying for you kasi sabi mo kanina wala pang death threat, 'di ba? For sure yung mga ganitong klaseng pulboronic addictus benedictus, may mga pinaplano sila. Pero tama yung ginawa mo na yung mga USB na ito mga ebidensya ay inano mo na, kinip mo sa yung stash. Hindi yung pulburon sa iyong mga vault or somewhere na to protect you. And we totally understand you. So, ako, sa totoo lang, napakatapang mo. Kasi alam mo, yung off-cam na pag-uusap natin, sabi ko ako matapang nga ako, pero iba yung karanasan mo. Yung iba pa na hindi ko nakwento, siguro after na, yung that's really personal, na yung iba, although it's not really personal kasi ang mga involved, mga public figure. Pero irrelevant sila ngayon. So I don't want to talk about that. They're irrelevant. And I'm so happy na nakilala kita. I'm looking forward na pag natapos na natin yung mga nakamtan na ng taong bayan na magkaroon ng hindi bangag na presidente, maybe we can talk lightly about life, fashion, beauty. Yeah. Gusto ko mahawa ng iyong alindog, maraming salamat sa iyong tapang at mag-ingat ka sa lahat ng iyong mga galaw dahil nakamonitor sila 24/7. Tandaan mo, Miss Kat. Alam ko po yan. Yeah, go ahead. Alam ko po yan kasi again and again, alam ko yung galawan nila. Yeah. At saka wag po kayong mag-alala na protected po ako. So again and again, hindi po ako lalabas dito kung hindi ako protected. Because if you know sino yung babanggain mo, kailangan mong alam, parang sundalo, 'di ba? Na bago ka sumabak sa giyera, kailangan handa ka. Hindi lang dahil may armas ka. Exactly. Hindi lang yung pina-front mo is alindog lang, pero meron tayo diyang meron tayong, say about that. But gano'n pa man. Okay. Si God. Yes. Maliban sa Diyos, alam ko, marami ka rin talagang mga concern na mga kaibigan mo na super close and family na nagpuprotekta sa'yo. So, at saka sa mga nagtatanong kung binag ako from Isabela, yes po, ang tatay ko po ay Ilocanong Chinese from Isabela. Hello po. Ilocanong Chinese. Diba? Shout out sa ating mga palangga na mga Filipino Chinese na maganda naman ang ginagawa sa ating bayan. Opo. Hindi lang yung mga Chinese na smuggler nakasabwat ni Liza at ni Bangag Jr. Okay. Ibang usapan yun. Pero yung mga Chinese na mga Filipino Chinese na mabuti, na iba kamag-anak na natin dahil kasi nahaluan na talaga tayo ng bonggang-bongga ng iba't ibang lahi. So that's okay, we have to support them. So, mensahe mo sa pamilyang Bangag at mensahe mo sa mga nakaupo sa pwesto na pulboronic or addictus benedictus na what? Kailangan silang magpa-hair follicle test at ano pa? Well, alam mo ho, walang usok kung walang apoy. Tama ba yon? Tama. So, darating yung panahon na talagang hindi, and eto na po yun eh. Walang apoy kung walang usok pala. Walang apoy, walang apoy kung walang usok. Walang usok, okay. Yeah. O, diba? Parang gano'n ba? Okay. Go ahead. Okay. So, anyway, lalabas po lahat. Wala hong sikretong hindi nabubunyag. And eto nga ho yun, diba? Sinabi ko nga sa inyo na, I don't know kung saan nanggaling. Parang, I prayed for it. Tas, diba, parang sabi ko nga, parang yung nadidream ko palagi actually beforehand si Archangel Gabriel. Na parang sabi ko bakit lumalabas to palagi sa ko. Yung kasi pag sa Instagram ko, Facebook ko, I always post about 'di ba yung mga mga biblical and every. Tapos for the past 3 weeks, nakikita ko si Archangel Gabriel. Tapos parang, sabi ko, ano ba to? Bakit siya? Di ba siya yung siya yung angel na nagsispeak ng truth? Nagsisend ng message from God. So parang, ano to? So parang yun yung isa na parang na-realize ko lang actually 2 days ago ko lang na-realize yan. Na parang, oh my God, sandali lang. Parang, kasi we talk about it, diba? Sabi ko, parang ikaw si Archangel Michael, diba? Oo, di ba? Sabi ko sa'yo. Kasi ganun yun eh. So sabi ko na-realize ko, no? Parang yung mensahe niya ganun. Speak the truth. Share the word of God. Yung parang ganun siya. Yun yung na-realize ko. Ayun. And I believe the people will win with this fight.
against the Polboronic and Addictus Benedictus. Pag mali. Opo, hindi na pwedeng i-deny. Hindi na pwedeng i-deny. The problem right now is pinoprotektahan ng mga nakapaligid sa kanila dahil nakikinabang at pinoprotektahan ng media. But again, kahit anong protekta nila, people will speak up like you. Opo. Marami pa po. That, talagang thank you from the bottom of my heart and the rest of the Filipino people. Thank you for your alindog and for your life sa pagiging matapang. Maraming salamat. Thank you. God bless everyone. God bless. Thank you. Ayan, mga kababayan. Grabe ang revelasyon, panibagong revelasyon. Kaya pasalamatan natin si Ma'am Melita Menorias, my pet cat, Putahe, ng Ginamo. Si AGT Tolentino, a small token of your advocacy and bravery, Maharlika and Cathy. I hope you inspire others to come out and tell the truth. Sir Zorro, Alex Soriano, Aiming, Liz Vergara, Pinoy Dad, at sa lahat ng aking mga palangga. This is your fair lady Maharlika with Cathy Binag na napakatapang. Sana tuloy-tuloy na po kayo, gumalaw na kayo. Mag-speak up day na, sama-sama tayong magdasal at ilabas ang tunay na boses ng mamamayan. God bless you all. Thank you.